ngayon, halimbawa, mapakinggan ninyo sa mga churches o local churches, ang preaching, mapakinggan ninyo yan, and then, uwi kayo ng bahay, minsan malimutan agad. And the following day, nalimot na. The following week, hindi na alam kung ano ang napakinggan niya. At hindi nga talaga na-learn ng maigi para mai-apply sa buhay. So yun ang medyo downside doon. However, sa ganitong pagkakataon na tinulutan niya ng Panginoon, then mas maigi ngayon sa mga gustong matuto. Ha? Bakit? Kasi itong mga preaching na ito ay nasa inyong mga accounts. At nandoon na rin, mayroon tayo ng mga preaching na medyo pinaiksi diyan sa YouTube. Ay subscribe lang ninyo yan, Radmer L&T. That is Love and Truth. So, doon, pwede niyong balik-balikan. Balik-balikan hanggang matutunan ang itinuturo ng salita ng Panginoon. Kasi po ito ang katotohanan, mga kapatid. Ang hindi naman natin matutunan sa pag-intindi ng isip at ng puso, hindi natin ito mai apply sa ating buhay. Parang superficial lang po yun. So, parang na highlight lang o na-hype lang ang emotion natin, pero hindi natin nanamnam ang salita ng Panginoon. So there will be no growth, walang paglalago spiritual. Kaya ito ang advice ko po sa inyo, suggestion rather, sa inyo, ang mga preaching dyan, balik-balikan po ninyo. Ako na mismo ang nag-preach niyan, binabalikan ko rin ito. Pinag-aaralan ko pa rin. Kasi ito nga salita ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang purpose of listening, ang purpose of studying is to learn, para matuto. The purpose of learning also, para may apply sa buhay. Ganun po yon. Kaya ito ang panawagan natin sa bawat isa, na talagang interesado po kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, balik-balikan po ninyo yan. And then, siyempre, kung talagang may kagutom at kauhaw sa ating mga puso na matuto ng katotohanan, God will surely bless us. Sana ganun po ang ating attitude, dahil sabi ko po sa inyo, hindi lang po ito book of information, ang Biblia, kundi book of nutrition. So, doon sa nagtanong pala sa atin, mayroon palang katanungan tayo dito, pero sa next Friday ko na po ito sasagutin. Itong tinatanong ni Sister Mel Andrix. Question, will we be conscious of sin during that 1,000 years? Okay, magandang question po ito. At sasagutin na lang po natin ito sa Friday. Next Friday. Okay po. So, para at least hindi lang ito ma-benefit ang nagtanong, pati yung mga nanonood na maaring naging katanungan o maging katanungan din nila ito. Okay? So, beloved in the Lord, our topic tonight is in Revelation chapter 20, 7 to 10, Satan's final rebellion and judgment. Gusto nating pag-aralan ito kasi alam po ninyo, reality po yan na talagang mayroong Satanas. Hindi po yan imagination lang. Reality. He is also a real person na talagang hanggang ngayon hindi tumitigil sa paglaban sa Panginoon. Nag-aakala siya siguro na mananalo siya in one way or the other. Pero again, kung sa boxing pa, maaring nanalo siya sa first round, second round, pero the last round, siguradong talo siya. So itong final judgment, Satan's final rebellion and judgment. Now, we start reading Revelation 20, 7 and 8. Sabi dito, now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle,
whose number is as the sand of the sea. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So, sa napag-aralan natin mga kapatid, ang sanlibutan ito ay makaka-eksperyensya ng parang Edenic state, parang sa Garden sa Eden. 1,000 years reign. 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo kasama ng mga tunay na mananampalataya na talagang naging mga loyal and faithful sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa 1,000 years na yan, na paghahari ng Panginoon, si Satanas ay nakagapos at inihulog doon sa bottomless pit. Okay, so napag-aralan po natin yon. Ngayon, itong 1,000 years na paghahari ng Panginoon, this will be filled with righteousness and truth. Talagang puspos dito ang katwiran at ang katotohanan. However, after 1,000 years, sabi ng binasa natin, kakalagan si Satanas sa kanyang pagkagapos, palalayain, ika nga siya, at muli siyang rebelde. Grabe. Muli siyang magrebelde. Okay? So, titingnan po natin ito. Ano ba ang mga pwedeng matutunan natin dito na hindi lang na mag-satisfy ng ating curiosity, what will happen, or that meaning mag-inform sa atin, kundi mapukaw din ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu upang lalo tayong ganahan sa paglilingkod sa Panginoon. So we start with the final rebellion. Itong final rebellion, sabi ko na nga, Satan will be released from prison. So maliwanag naman doon sa binasa natin. Then he will deceive the nations to rebel against God. Dadayaan muli niya ang mga bansa para mag-rebel laban sa Panginoon. And then doon mangyayari ang tinatawag the final battle, the Gog and Magog. Okay? So ito ang sinasabi dito sa Revelation chapter 20, verses 7-8. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison. Doon sa bottomless pit, i-release siya. And will go out to deceive the nations. Grabe, no? Dadayaan muli niya. Hindi sinabi dito kung hanggang kailan niya ba dadayaan. Pero ang hanggang kailan siya nakagapos, 1,000 years. After 1,000 years, palalayain siya at ang gagawin niya, dadayaan niya mga bansa sa buong sanlibutan. And then, may binabanggit dito, Gog and Magog, to gather them together to battle para labanan ang Panginoon. Na ang numbers ng mga soldiers nito, if I would say na soldiers nga ito, its number is as the sand of the sea, meaning innumerable. Grabe. Now, mayroon tayong katanungan dito mga kapatid. Bakit ikinulong ng Panginoon si Satanas during that 1,000 years na paghahari niya, at bakit palalayain pa? Di ba? Bakit hindi na lang itinuloy yung pagkukulong? O kaya, bakit hindi agad inihulog sa dagat-dagatang apoy? Okay? So, may reason palagi dyan ang Panginoon. At ang reason niya, it is always for His glory. Okay? So, gusto nating tingnan ito mga kapatid. Ang unang sagot natin dito, why would God imprison Satan and then release him? To show us that Satan is the father of lies and deceit. He is the murderer from the beginning. Remember, sa loob ng 1,000 years, walang pandaraya doon.
Nandoon naghahari ang Panginoon kasama ng mga tunay na mananampalataya na mayroong resurrected bodies. Okay? Resurrected bodies meaning we are also perfect in a sense na diyan po sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, tayo ay nasa state ng perfection. Hindi nga po tayo magkakasala at ah, mayroon talaga ng righteousness, holiness sa loob ng 1,000 taon. Now, mga kapatid, itong bagay na ito, walang mandaraya, ang diablo kasi nasa kulungan siya, hindi siya makakapandaya. Okay? Ngayon, para patunayan ng Panginoon na talagang ang mandaraya ang nanloko sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bansa, walang iba si Satanas, then ikinulong muna siya for 1,000 years, then palalayain naman para mandaya. Okay? Anong punto na gusto nating matutunan dito mga kapatid? Tandaan po ninyo, itong si Satanas, siya po ang unang nandaya at talagang siya ang author ng pandaraya. Siya po ang nandaya doon sa mga magulang natin kay Adan at kay Eva. Naalala niyo yon? Niloko niya si Eva. Sabi na magi kayong Diyos. Ayaw kayong pakainin ng Diyos na yan, nitong bunga ng pakaalam ng mabuti at masama. Kasi kung kumain kayo niyan, maging Diyos kayo. So he's a father of lies. Okay? But you know, mga kapatid, nagpatuloy yan na nadayaan ang maraming mga tao hanggang sa panahon ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa Battle of Armageddon, and then after that, si Satanas ay ikukulunga, wala ng pandaraya. For 1,000 years. During the millennium, there will be no deceit because the deceiver is bound in the bottomless pit. Now, tingnan natin ang mga talata na yan mamaya. Ang pangalawang katotohanan or answer doon, para patunayan ng Panginoon sa atin na siya ay makapangyari na Diyos. He is a sovereign God in all things, including the sinful acts of men and Satan. Ang ibig sabihin, nag-aakala siguro Satanas na kayang-kaya niyang talunin ang Panginoon, makapangyarihan siya, pero sa panahong ito, hindi lang na tinalo yung armies niya with Antichrist and the false prophet kasama ng mga armies of Satan, the kingdoms of Satan, na lalansagin nga at talagang lulupigin ng Panginoon, Revelation chapter 19, kundi mismo si Satanas. Si Satanas, ipapakita ng Panginoon, patutunayan ng Panginoon na talagang siya ay talunan nga siya. At ang lahat ng kanyang mga ginawa at ginagawa ay tinulutan lang ng Panginoon. Di ba? Only because God allowed it. Hindi na parang panalo talaga siya. Hindi. Kahit na sa ating kapanahunan ngayon, may mga bagay na hindi tayo maintindihan. Bakit ang kasamaan o ang mga masasama ang medyo nag-aasinso at ang mga mabubuti at gustong sumunod sa Diyos ay medyo nahihirapan. Di ba? Ganun eh. So, maybe people will be thinking na, talagang hindi siguro maganda na magsunod sa Diyos na ito. Magpakasama na lang ako. And you know, itong katotohanan ito na God is the one who is allowing all things and then controlling all things, kasama na po Satanas at ang kanyang mga ginagawa, this is a great comfort po sa atin. What God allows, He can control. Di ba? Parehas halimbawa, itong COVID-19, hindi naman ito na parang tulog ang Diyos, parang natali ang kanyang kamay, at tinali ng diablo at hindi makagalaw ang Panginoon. Hindi po yun. But rather,
tinulutan ng Panginoon ito. At ang kanyang tinulutan, anumang bagay na kanyang pinayagan, kaya niyang kontrolin. Di ba? So, may mga series of preaching tayo niyan. Pwede niyong pag-aralan na rin. Halimbawa, itong video na The Sovereign God in the Sins of the World. O, pag-aralan ninyo yon. Medyo ulit-ulitin ninyo. At makikita natin na talagang ang mga pangyayari sa sanlibutan ito, pinayagan lang nga ng Panginoon sa kanyang ikaluluwalhati at siyempre para sa ating kabutihan. Kung maintindihan natin ito mga kapatid, mayroong tinatawag kapayapaan sa puso. Hindi ka matatakot. Hindi ka mag-isip na parang ang Diyos ay nang aapi. Hindi po yun. If we only understand this, that's why very, very important itong mga babasahin nating mga talata patungkol po dito. So we start John 8:44. Ang kausap ng Panginoon dito, yung mga religious leaders na sa halip na manampalataya sa Panginoon, talagang kinukontra nila ang Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanila, "You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning." Ano itong tinutukoy niya na from the beginning? Doon pa sa garden sa Eden. Or rather sa chapter 3 ng Book of Genesis. Si Satanas talaga, murderer siya. Yon. Kaya yung lahi niya, si Cain, sabi ng salita ng Panginoon, is of the devil si Cain. Nandoon pinatay si Abel. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Meaning, ang very nature mismo ni Satanas, matapos siya na magkasala, dati siya Lucifer, nang magkasala siya, ang very nature niya mismo, yung resources ng kanyang puso, talagang pawang kasinungalingan at pawang kasamaan. He is a liar and the father of it. Medyo pagbulay-bulayan ninyo ito mga kapatid, Kasi kung parang naging lifestyle mo itong pagsisinungaling at lifestyle mo itong, parang gusto mong manghamak ng tao, tama nga ito. Your father is the devil. And kung anong gusto ng diablo, yun ang gagawin mo. Now, another verse is Job chapter 2, 5 and 6. Ito namang istorya na ito. Alam natin yung nangyari. Na si Job, challenge ng Panginoon, or rather si Satanas, challenge ng Panginoon patungkol sa katatagan ni Job. Sabi niya, nakita mo ba si Job? Ganito siya, righteous. Sabi niya, one who eschews evil. Sabi ni Satanas, kasi pinagpapala mo siya. Alisin mo mga pagpapala sa kanya. Tingnan natin, susumpain ka niyan. So, madaling salita, parang ang labanan nandoon sa langit at ang ginamit na instrumento, ito nga si Job. So, si Job ay naka-experience ng grabe na pagsubok. Hinayaan ito ng Panginoon na kayang gawin ni Satanas ang mga bagay na yon dahil pinayagan lang siya ng Panginoon. Hanggang hindi rin siya nanalo in the first round, challenge muli siya ng Panginoon, and then dito sa chapter 2, pinayagan siya ulit na, magkasakit, bigyan ng karamdaman si Job. At ito na nga yung grabing mga pigsa sa kanyang katawan. Pero tingnan nyo ang verse na ito. Makikita nyo dito, God who allows, God also is the one who control. Okay? What He allows, He is able to control. Sabi dito, but stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. Ito ang challenge ni Satanas. Ang sagot ng Panginoon, and the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. Yang salitang spare his life, pinapakita ng Panginoon, ikaw, Satanas, may magagawa ka hanggang lang sa gusto ko, hanggang sa limit ko lang. Okay? Kasi Satanas, murderer, kayang-kaya niyang patayin si Job. At gustong-gusto niyang patayin. Pero sabi ng Panginoon, spare his life.
You know mga kapatid, very comforting ito that whatever God allows, He can control. Okay po? So, ang pangatlo, bakit kailangan ikinulong o bakit ikinulong pa si Satanas and then palalayain lang naman? Para ipakita ng Panginoon na ang problema ng tao ay hindi lamang yung panlabas na mga bagay, katulad ng tukso at katulad ng pandaraya, kundi mayroon tayong problema sa loob. Hindi yun talagang ang external talaga ang main problem, but due to our depraved, sinful nature. Gusto ko ipaliwanag po ito mga kapatid. You know, ang akala natin na dahil nga sa temptation, kaya tayo nagkakasala. Dahil may tukso, kaya tayo nagkakasala. Sa panahon ng 1,000 years, mga kapatid, doon sa loob ng 1,000 years, walang temptation doon. Walang tukso. At wala din doon ng pandaraya sa Satanas. Napansin na po natukoy na po natin yan kanina. Walang pandaraya doon. Bakit magkakaroon pa ng pagrebelde ang mga tao? Di ba? Nagtatanong tayo, bakit? Bakit sila magrebelde? Nandoon na ang righteousness. Nandoon na ang parang garden sa Eden na perfection. Nandoon ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Bakit after na palayain si Satanas, after that 1,000 years, madadayaan pa rin ang mga tao? May mga tao pa rin madadayaan. Sino ba itong mga tao? At paano sila madadayaan? So, para maging maliwanag ito sa inyo mga kapatid, sa atin, mayroong mga anak, there will be offspring of those who entered the millennium with their physical bodies who will not turn to Christ for salvation. Meaning sa loob ng 1,000 years na yan, 1,000 taon, siyempre may mga anak, yung mga pumasok sa millennium na with their physical bodies. Yun nga sabi ko sa inyo, mga subjects natin yun na paghaharian. Siyempre, 1,000 years yun. 1,000 years yun. Tingnan nyo kung maraming mga taong isisilang during the time. Maraming ipanganganak. Now, siyempre, ang mga magulang, nang makapasok sila doon, mga tunay sila na believers ni Christ. Maliban pa doon sila ay kumampi sa bansang Hebrew Israelites. Ngayon, subalit ang kanilang mga anak ay mayroon pa rin ng tinatawag depraved, sinful nature. Naturalesa na talaga sila ay makasalanan. So yun, marahil hindi na convert, hindi nagkaroon ng talagang pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoon. So, pagkatapos ng 1,000 years, itong mga taong ito na unconverted, mga anak ng mga mananampalataya na pumasok doon with their physical bodies in the millennium, madadayaan ito ni Satanas. Anyo na mga kapatid, very important na maintindihan po yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi natin masusolve ang isang problema kung hindi natin alam kung ano ang cause ng problema. Ang problema na nangyayari sa sanlibutan ngayon, hindi dahil wala tayo ng pera, kulang tayo ng pera, kaya ganito. Ganun ang tinuturo sa atin ng mga humanist. Itong mga relihiyon. Nagsabi sa atin, kaya yan nagnakaw kasi mahirap. Hindi po yan totoo mga kapatid. Maraming mga mayayaman, magaling magnakaw na itatago lang nila kahit hindi sila nahuhuli. Di ba? So hindi yung condition from the outside, the external condition, ang dahilan kaya tayo nagkakasala. Ang dahilan kaya tayo nagkakasala dahil sa loob dati nang makasalanan tayo. Okay? Dapat naintindihan po natin yan. Very important po yon. Now, ito po ang verse. Psalms 51 verse 5. Si David po nasabi niya, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Sabi niya, inilabas ako in iniquity, sa kasalanan. At diyan sa kasalanan, ang mama ko, ipinaglihi ako. Grabe ito.
Anong ibig sabihin ni David? Sa loob pa lang siya ng tiyan, at the time of conception, dati na siyang makasalanan. Yan ang tinatawag nature. Iba naman yung practice. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil makasalanan tayo. Katulad ba, nang sabi ko sa inyo, bakit tumatahol ang aso? Kasi aso eh. Di ba? Ang pusa, hindi naman yan tatahol. Iba rin ang nature ng pusa. Paano siya naging aso? Dahil siya tumahol? Hindi. Hindi pa siya marunong tumahol, aso na siya. Nasa loob pa lang ng tiyan ng kanyang ina, aso na yun. So, ganun po yun ang tinuturo ng Biblia. There is that depraved, sinful nature in us. And then, of course, verse 3 ng Psalms 58, the wicked are estranged from the womb. Dati nang separado, estranged na, malayo na. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Grabe, ano? Pagkasilang pala marunong na magsinungaling. Di ba? O kayo, mga magulang na nanonood sa akin, tinuruan ba ninyo mga anak ninyo para magsinungaling? Tinuruan ba ninyo mga anak ninyo para makipag-away? Bakit natutong magkasala? Dahil nga makasalanan. That is the depraved, sinful nature. Kaya nga sabi ng Bible, maliban na ipanganak ang tao, hindi siya makakita ng kaharian ng Panginoon. Sabi sa John 3:17, do not marvel that I said to you, you must be born again. You must be born again. Kailangang ipanganak kayong muli. Ito naman sa Satanas, matalino talaga. Ang salitang born again, ginawang movement, ginawang organization. Ano ka ba, born again? Member ka ba ng born again? Mali po yun. Born again is an experiential, personal na pangyayari sa loob. Ito ang tinatawag regeneration, kapanganakang muli. At ito'y nangyayari pag ang isang tao nakarinig ng Ibanghelyo. Alam na ninyo, paulit-ulit sinasabi ko sa inyong Ibanghelyo, ang may Diyos na nagkatawang tao, nagbayad ng ating kasalanan kompleto, at siya ay inamatay, inilibing at nabuhay na maguli. Pag ang isang tao ay makarinig ng Ibanghelyo, ang banal na Espiritu, binibigyang liwanag ito sa isipan ng tao at sa kanyang emotion. Subalit ang pagdidesisyon ay nangyayari sa kanyang will, yung tinatawag volition. So, doon, pag ang isang tao ay nandoon ang pag-convict ng banal na Espiritu, nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan, nakita niya ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Pag ang isang tao ay magdesisyon na wala siyang ibang kikilalanin, aangkinin, tatanggapin na tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, kundi itong Kristo ng Biblia, nangyayari po ang tinatawag kapanganakang muli, regeneration. So regeneration is different from reformation. Ang reformation, pwede kang magbago dahil tinakot ka lang. Ang incentive mo ay material, halimbawa, pwede kang magbago. Di ba? Pero itong pagbabago na panlabas, pwedeng magawa yan ng unregenerated person. Pero ang tunay na ipinanganak na muli, talagang magkakaroon ng tunay na pagbabago sa labas. Okay? Dapat naintindihan po natin yan. Now we come to the second point natin, the battle of Gog and Magog. Medyo mahaba-haba rin ito ng konti. Okay? The battle of Gog and Magog. Minensure po ito. Final battle po ito on earth. Hindi po ito ang battle of Armageddon. Minsan, hinahalo-halo ng tao, mabasa ang Gog and Magog, yun sa Ezekiel 38, akala niya, mangyayari ito sa ating kapanahunan. Hindi po. Ang final battle on earth, itong battle of Gog and Magog, na binabanggit po dito, mangyayari after ng 1,000 years na paghari ng Panginoong Jesucristo. Ang battle of Armageddon before. Di ba? Kaya nga tawag natin dito, final battle. Na kung saan nakita natin may innumerable number of soldiers will fight against the saints and against Jerusalem. And then of course, all of them will be consumed by fire from the Lord.
Grabe ano? Oo, lahat sila. Now, ito ngayon ang mga talata. Now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. Grabe, ang dami. Ngayon, they went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints. Yung mga mananampalataya, gusto pa rin nilang lupigin, patayin. At ang beloved city, what is that? Jerusalem. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Tingnan ninyo. Apoy lang mula sa langit. Ubos sila. Okay? So ito mangyayari. Now, gusto nating pansinin ang sinabi rin sa Ezekiel chapter 38. Medyo mahaba yon kaya pinili natin mga verses pero I advise you na basahin pa rin yun. Okay? Ezekiel 38 verse 14. Therefore, son of man, prophesy and say to Gog, thus says the Lord God, on that day when my people Israel dwell safely, will you not know it? Then you will come from your place out of the far north, you and many peoples with you, all of them riding on horses, a great company and a mighty army. So, una, ang feature sa verse 14, when Israel will be dwelling, when Israel will be dwelling in safety. Meaning, yun nga, ang millennium yun eh. They're dwelling safely. Sabi pa sa mga naunang mga talata, unwalled cities. Meaning, wala. Kasi wala namang kaaway eh. Ngayon, dito sa Battle of Gog and Magog, dito, lulusobin nila muli ang Jerusalem. And then of course, gusto nilang pagpapatayin ito. Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 16, you will come up against my people Israel like a cloud to cover the land. It will be in the latter days that I will bring you against my land, so that the nations may know me when I am hallowed in you, O Gog, before their eyes. Grabe. Tingnan po rin niyo. Again, tinulutan ito ng Panginoon. You will come up against my people, Israel. Okay? And then, tingnan, sabi ng Panginoon dito, so that the nations may know me. Again, that is the passion of God na palaging binabanggit niya na dapat makilala natin siya sa pagkilala ng puso. Hindi lang sa pagkilala ng isip. Para malaman natin o makilala natin siya na siya nga itong Diyos na buhay, tunay, makapangyarihan sa lahat. You know, alam niyo mga kapatid, knowing God by the knowing of the heart will change us from the inside out. Okay? Napakaganda. So, we'll have topic siguro balang araw sa mga bagay niyan. Pero itong verse 22, and I will bring him to judgment with pestilence and bloodshed. I will rain down on him, on his troops, and on the many peoples who are with him, flooding rain, great hailstones, fire, and brimstone. Eksakto? Parehas lang sa Book of Revelation? Yes. Kaya nga hindi pwede ihalo-halo ito sa Battle of Armageddon. Nakisyo, sabi ng mga nag-interpret nito, itong Gog and Magog daw, Russia, kasama ng mga Northern Kingdoms at lulusob sa Israel sa ating kapanahonan o kaya sa panahon ng Great Tribulation. Very far from the truth. Okay? Maaring sa geography yun nga, pero it's not during our time mangyari yan. It will be after the 1,000 years reign of Christ. Okay po? And then verse 23, nandito pa rin itong passion ng Panginoon. Thus I will magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations. Makikilala nila talaga, ito nga ang dapat nasambahin. Ito nga ang dapat na luhudan o luhuran. Ito nga ang dapat na kilalanin na Panginoon at tagapagligtas. Then they shall know that I am the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi ko po sa inyo, the passion of God is for Him to be known by all His creations. Because knowing Him
will change us from the inside out. Knowing Him will make us or will set us at liberty. Huh? Knowing Him will give us maximum joy by knowing of the heart po yun. Sana mga kapatid, makita natin ang mga bagay na ito. Hindi lang na alam natin yung bersikulo, kundi kilala natin ang may-ari, ang may author ng bersikulo. Now, the third point is the final judgments of Satan. At ito, isang verse lang ito. Revelation 20 verse 10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Kung naalala ninyo, nauna na doon, ibinulid sa dagat-dagatang apoy ang Antikristo at ang bulaang propeta. Buhay sila, inihulog doon. So, 1,000 years na sila doon na naghihirap, then ihulog na naman si Satanas after ng battle of the Gog and Magog. So, ang Diablo na nandaya sa kanila will be cast into the lake of fire and sulfur or brimstone. At sila'y sama-sama doon, pahihirapan araw at gabi, forever and ever. That's the final judgment of Satan. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, para itong pelikula. Na sa primero, kung makikita mo, parang talunan ang bida. Parang maraming mga nagagawa ang kontrabida na laban sa bida. At parang ang mga nanonood, sabi nako, talo siguro talaga. Hindi siguro ito ang bida. Baka magkamali pa siguro. Ang bida talaga yung pumapatay, yung kontrabida. Pero on the final round, sabi ko nga sa inyo, makikita natin ang bida, buhay, nagtatagumpay, at talagang tinalo niya ang kontrabida. Ang bida, ang Panginoong Jesucristo. Ang kontrabida, si Satanas. Tayo, extra lang dito sa Bible. Extra lang. Tandaan po ninyo yan. It's not man-centered. It must always be God-centered. Sana pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sabi ko sa inyo, yung mga katanungan ninyo sa Friday po, sasagutin po natin yan. Thank you so much. God bless us.